Now, let's talk about the values ng mga OG LGBT such as Ricky Reyes. Sabi niya dito, ang api ng bakla, dapat sa atin lang yan. Huwag nating ipangalandakan sa tao at ba't kailangan pa sabihin sa madlang people na, uy, intindihin mo nga ako, bakla ako. Teka muna, sabi niya. Now, dito nyo makikita yung values ng mga OG LGBT. Ayaw na ayaw nilang kinakaawaan sila. At ayaw nilang gamitin yung hirap na pinagdaanan nila para lang maging entitled sila sa mga bagay na hindi nila pinagtrabahuan. Tulad ng respeto, tulad ng paggalang. Lahat ng tinatamasa ng mga OG LGBT, lalo na nila Ricky Reyes at Rena Salud, pinaghirapan nila yun. Hindi sila nagpa-victim sa mga tao. Hindi sila na, bakla ako, kaawaan mo kasi binubugbog ako dati nung lumalaki. Hindi sila ganun. Diba? Sabi niya pa dito, kung ikaw ay may nota sa lalaki ka, pag may kipay ka sa babae ka, nire-respeto kita bilang tao. Nire-respeto kita bilang bading. Pero lumugar tayo sa tamang lugar. Oh my God. Kung sino pa yung may mahirap na buhay, mas mahirap na pinagdaanan, sila pa yung marunong tumanaw ng respeto. Sila yung kumikilala doon sa respeto sa ibang kasarian at hindi sila entitled doon sa mga bagay na alam nilang hindi na dapat maging entitled pa. Tinapos na nila yung laban. Well accepted na, tolerated na ang mga bading ngayon. Pero kasi ang problema sa mga bading ngayon, gusto nilang mag-dominate doon sa ibang sexes. Pag may hindi sila nakuha, tulad ng Soji Bill, tulad ng pag-CCR sa hindi naman nila gender, maglulupasay sila. Heck, they would even call Ricky Reyes a homophobic dahil lang sa hindi sinusuportahan ni Ricky Reyes yung mga bagong bading ngayon. That's how crazy the new generations of LGBT are. Kaya sobrang napahanga ako ni Ricky Reyes because hindi lang yung sarili niya yung in-improve niya. Actually, he contributed a lot to the LGBT community by giving seminars. Free seminars na nagturo sa mga bading na magkaroon ng silbi sa lipunan. 'Di ba? Nagbukas sila ng mga parlors. Nagtrabaho sila. Nagkaroon sila ng values. Yun yung magandang ginawa ng mga OG LGBT. Ngayon, yung mga newer generations, ewan ko, anong ambag nila? Sabi ko nga kung dati yung mga bading, they are nire-relate sila sa pagiging creative, pagiging masaya. Ngayon, yung mga bading, wala na. Bading na lang sila ngayon. 'Di ba? Katulad ng sinabi niya dito, oy, naapi ako, bading kasi ako ibigay mo na yung gusto ko. O 'di ba? That's pure entitlement. Wala na silang respeto sa mga sarili nila, wala na silang respeto sa ibang tao. Gusto lang nila yung gusto lang nila. And kukunin nila yon sa paraang magpapaawa, maglulupasay, di ba? Gagamitin nila yung pagiging api daw nila para lang makuha yung mga bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Well, hindi nila deserve. O, tignan nyo na lang yung mga naglilitawang mga influencer ngayon na bading. Si Fukerat, si Gino Hinolan. Anong values ng mga taong yun? Sige nga. Ano yung tinuturo nilang values sa mga ano nila? Sa mga platform nila? Wala. Kaya, hopefully, doon sa mga newer generations na LGBT ngayon, matuto tayo kay Mama Ricky tsaka Mama Rene.
Kasi sila yung kahit hirap na hirap sa buhay, kasi nga, sila yung tumanggap nung bugbog, sila yung tumanggap nung matinding discrimination nung kapanahunan nila. Sana makuha nung mga newer generations yung values na ini-instill or sinusubukang i-instill pa rin nung mga OG LGBT. Kasi dapat hindi lang kayo bakla. Dapat may silbi kayo sa lipunan. May ambag kayo sa lipunan. Well, this is Pinoy Extreme. Gising Pilipinas. Have a good day. This is Pinoy Extreme.